Pang merienda recipe na naman ang isi-share ko sa inyo. Nung sinerve ko to, sarap na sarap yung bisita ng aking boss. Paano ba naman kasi, ang lambot niya at cheesy pa ang loob. At ito nga daw ang perfect na butchi with kamote and cheese. Kaya naisipan kong i-share ko rin ito sa inyo. Kaya kung gusto rin ninyo, halika samahan niyo ako at magluluto tayo, tara. So ito, meron ako ng 2 piraso kamote. Hiniwa ko lang siya ng cubes. Lulutuin natin hanggang sa lumambot. At meron din ako dito ng cubes na cheese, glutinous flour, lalagyan ko siya ng 1/2 cup na sugar, imimix lang natin. So, check natin kung malambot na. Okay na, malambot na to. Kukunin na natin. Habang mainit pa, imamash lang natin yung ating kamote. Pwede rin kayong gumamit ng masher kung meron kayo. Ako meron pero napakalambot na nito kaya hindi ko na gagamitin. Tinidor lang, okay na. So ito okay na, na-mash na natin. Ito na yung ating glutinous rice flour. Imimix lang natin yung ating kamote. Ihalo muna natin hanggang sa mag-combine yung lahat, yung mga ingredients bago tayo maglalagay ng ating milk or water. At kapag ganito na, unti-unti na tayo maglalagay ng ating 1 cup na milk or pwede rin yung water. Unti-unti lang, baka naman sumobra. Hanggang makuha natin yung tamang consistency ng ating dough. So ito na. Kapag ganito na yung itsura, okay na to. Hindi na natin kailangan matigas pa kasi habang tumatagal ito ay tumitigas kapag nahahanginan. At dito meron ako ng sesame seeds. At ito na, kukuha tayo ng isang bilog. Gagawa tayo ng bilog. Namiging ganito. Lalagyan natin ng cheese sa gitna. At ibilog natin ng ganito. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki ang inyong gagawin. At iro-roll lang ninyo yan. At igugulong natin sa ating sesame seeds. Kung gusto niyo mas maliit-liit, pwede naman palitan niyo na ng konti. Kukuha ulit tayo ng medyo palilitan ko ng konti, parang ang laki-laki masyado. So bibilogin lang natin at palalaparin katulad nito. Ilalagay natin yung ating cheese. So dinamihan ko na yung cheese. Ibilog. At pabibilogin hanggang sa umilalim yung ating cheese. At igugulong natin sa ating sesame seeds. So gagawin natin ito lahat at magbabalik tayo. So ito na lahat ang nagawa ko. So hindi sila pare-parehas ng size. Pero kung gagawin niyo yung pang negosyo, kailangan gumamit kayo ng measuring spoon para pare-parehas yung laki. So next, magpiprito na tayo. Ito nga, nagpapainit na ako ng ating pan at maglalagay ako ng oil. So yung gagawin natin is, kailangan nakadip yung ating
botche. Paiinitin lang natin ito nang hindi masyadong mainit, yung katamtaman lang yung init niya kasi hindi natin to pwedeng lutuin ng bigla para pati yung ilalim ay maluto. At ito nga medyo mainit na. Ilalagay na natin unti-unti yung ating butche. So okay na muna yan, hindi muna natin i-overcrowd. Iikot-ikutin lang natin para pati sa kabilang side ay maluto. Dahan-dahan lang kasi yung tendency nito ay pwedeng mag-crack. Pwede kayong gumamit ng stick kapag hinahalo-halo ninyo o kaya ng thong. Pero ako okay na ako dito. Ang palatandaan nito na luto na, aalsa yung ating butche. So once na umalsa na siya at nag-golden brown na, ay okay na yun. Pero ito, iniikot-ikot ko lang para lahat ng part ay balance yung pagkakaluto. So ito umangat na, hintayin na lang natin na mag-brown pa siya. Kung tutuusin luto na to, kasi umangat na siya, pero ipa-brown ko pa siya ng konti. Habang ginagawa natin ang part na to, kung ikaw ay nanonood sa aking video na to, paki-comment kung saan ka nanonood para ma-shout out kita at papasalamatan kita sa aking mga next video. So kung nakikita ninyo, mas bumilog siya at parang mas umumbok siya at umangat na talaga siya. Yun na yung feeling na parang ang gaan na niya. So okay na to, tatanggalin ko na isa-isa kasi hindi sila pare-parehas ng laki, so hindi sila pantay-pantay ang pagkakaluto. Shout out nga pala kay Maria Cecilia Palyarco ng Antipolo City, kay Netski Idama ng Sara, Davao City, at sa lahat ng aking mga top fan na laging nanonood, maraming salamat sa iyong panonood at support. Ilalagay natin yung ating next batch. At ito na yung ating last batch. So tatanggalin na natin. At ito na nga yung ating butchi. Maglalagay na tayo sa ating serving plate dahil mag-serve tayo dahil may bisita kami. So ito na. At bago nga pala tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. At paki-follow din ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Ito na yung ating butchi with kamote. Magbubukas tayo ng isa para itatry natin. So, bubuksan natin to. Sobrang init talaga. Ayan. So, nakita ninyo kung gaano ka cheesy. So, hanggang dito na lang tayo. Bye!